Yada Yahuwah and Shalom everybody. Maayong gabi. Maayong gabi na to mga brothers. Maayong gabi sa kanyo niya Brother Makial and Danayaal sa tuwang mga suking tipaminaw. Akan. Subscriber, yun yung mga platform sa YouTube. Saghan kayo, salamat sa inyong sa kanunay pagsuporta nga rin ka na mo. And praise Yahuwah. Brother Danayaal and Brother Sakap. We are here again with our live streaming. Episode number 12. Yes. Sa atong programa. Episode number 12 for the Sa atong programa. atong programang Ang Tinago nga Kamatuuran. Live na live. Live na Live live. na live yun. Kamong mga maminaw diya sa Republish. Episode number 12 na siya. O nahuman na mo itong bugat kayo nga topic sa Lamay. Na in the great identity Death. who changed the truth about the Messiah. Wow. Natay part 1, part 2, ano no? Up to part 3. Abi ko part 3 pa. So, Grabe yun ito bugat. So kamong mga first time appeal karon diri, Yes. hinaot nga pwede niyo balikan kadto siya. Tanaw ninyo, sila pa man to sa YouTube. Sa- Opang to. Sa dili Sa Facebook. Facebook. Sa Brother Danny Maing profile. Oh. Sa ako asad, makita niyo diha sa Malkial or Rex Abbas. Yun na Yahuwah. sana sa dili pa ma-face out no. Yes. Because it will be deleted, no? After 30 days, no? Yes, after 30 days. Okay, so dalagon But again, naapod makita sa account sa atong igsoon, Brother Danaya Aliao, naa sa indicate kaya for for Yahuwah. Yahuwah. Okay, naa diha nakapost ang ato ang gikan sa episode 10, Ang 10, 11 o karon. karon. So, Praise Yahuwah. so na natay rin mga option no. Wala man sa Facebook na ata sa YouTube. Yes. So, nalagon si Abewa, ari kita sa atong statement of purpose. May sunan nganong ni amang kita nining mao ang atong live streaming. Yes. We aim to bring to you information and truths which has been kept or hidden for several years. And back to be exact, 2,325 years ang nilabay. Kundiin dito sa episode number 1 and 2, atong i-expound ito kung ano nakaingon kita o 2,325 years ang nilabay. So, and it's about the ancient name of our Creator, the Almighty, o ang ancient name po sa anak, o sa Messiah and our Savior, mga isunan. So, ang ancient name ni Abba, no, Yahuwah, mga isunan, no? And then, ang ancient name sa anak mo na si Yahushua. Unya, atong itagaan o dugang pang mga detalye. Brother Malkial, para sa atong disclaimer. Yes, sa atong disclaimer, dugang pahibalo sa matagusang ang atong programa, ang Tinago nga Kamatuoran, nagahatag og information and wala siya namugna para sa pagtumbok o pagdaot o pag-atake sa bisan kinsa nga mga individual, grupo or any mga churches, but for the purpose of sharing about the truth. And kutob sa atong mahimo, atong ilatag kini tanan and nasa ilaha, nasa atong mga viewers nga mo verify niini para matagos sa mahatagan o katinawan sa mga butang nga dugay ng natago. Kan. So, muna, Brother Sakat, no? Ibalikayan, Brother Sakat, no? Mga baser na to, gumagin, no? Kini ito ang mga uban mong mga kaigsuunan nga doon na bigit na himo wala sila kakomentaryo ng bati. Apan mga igsuon, mga bashers na mo, bisan pag-unsa ninyo yung bash, mahal yapon mo na mo. Kan. Ang gugma
ug ang pagmahal ni Abba Yahuwah wala gid nagihikaw diyan. Ug mo gyud mo patigbabaw. Ay, Oo, ginay mo patigbabaw. Kan. Okay, bilang paghatag o pasidugog ni Abay Uwa, karon luminaw kita sa blowing of the shofar Yes. sa Halyam o Salmo 150 versikulo 3. Nagaingo din nga binagi sa pagpatigog sa hudyog o shofar. May sunan giday ipasidugan si Abay Uwa. Yes. Okay, so ato paminahon karon ang live and actual gift nga blowing of the shofar. Yaday Yahuwah. Praise Yahuwah. Yan na, maisunan di pasidunggan nato si Abay Yahuwah kay karong episode number 12 na siya ay mensahe. Na po siya ay pinasahi. No? Mga brothers, na po siya ay pinasahi nga mensahe nga diin ato karon nga gapaminawon o pagadawaton. Usa kadto ka tingog dili ang pagdayeg kaniya kundi tingog sa paghatag og warning or attention, okay? Yes. Na ikiling ang inyong mga igdulungo, ang inyong mga kasing-kasing ipahiluna na kay adunay mensahe si Abay Yahuwah. Kan. So alang kita sa pag-shout out sa atong mga nagapaminaw, Yes. mga nagahatag o mga comments, reaction. Gusto na mo i-acknowledge karon, no? Shout out na mo ang inyong mga participation sa inyong brand, no? Sa inyong FB. So tulo ni ka FB account. Tulo ka FB account na nag-live karon ang Simultaneous- Alexander Minjola. Simultaneously. Oo, simultaneously ang akuan Alexander Minjola nga account sa FB o Sa ang mga- Brother sa- Danny Danny. Maing o ang Rex Abbas. Yes. Okay, so maisunan mo ni among i-acknowledge, pasalamatan kamo sa inyong time and effort sa pagpaminaw, paghatag po ninyong mga komentaryo. And of Yes. course, ang inyong pag-share po, okay, ang inyong pag-share sa atong nga mensahe. So, honesty, Please help us to share this sa inyong mga kailapon. Share lang ninyo ang mga account. okay, Yes. all esteem and praises kay Abay Yahuwah sa mga pagkakataon o kahigayonan na diin padayon ang iyang nga bulwaton. Yes. Bilang paghatag o dugang pagtagad, may tungod yun sa ngalan sa atong langit nun nga Abay Yahuwah ni Yahushua HaMashiach. Naisunan, basahon na to ang Deuteronomy or Devarim chapter 32 verses 16 to 18. Yan, pagkabasahon ni Brother Saka Banyo. Yan, human yan na si Brother Monkey Al ang mo pahilo na sa Ezekiel 14 verse 11. Devarim or Deuteronomy chapter 32 verses 16 to 18. Verse 16, they move him to jealousy with a foreign, with abomination, they provoke him, they slaughtered to demons, not Alua, mighty ones, they did not know, new ones who came lately, which your father did not reverence. You neglected the rock who brought you forth and forgot the all who fathered you. Yada Yahuwah. Yahuwah.
So, unsay imong take or sa imong tanaw ani Brother Alex, Brother Sakak, kanyo, kining maong part ni siya sa farewell, no? Farewell ni siya ni Masya o Moses sa mga katauhan sa Yazral, and of course, abay uwa mo'y nakiksultin ni pinagi kang Masya o Moses. Nagunahuna ko ba? Kanibitang gingon din nga, they move him to jealousy, to the foreign. Yeah. Ingon sa siya din abominations, they provoke him. No? Ang mga tao gini ay yan itong mga tao nga mga unsa sila nga klase nga tao nga gihatagan na sila ang tao gigayon apan ang ilang gihimo, no? Ang ilang gihimo ba? Ila lang gihapon nga gibuhat ang gilimayo kaning ilahang kibaw sila nga ang amahan siluso, ilang yung gipasilo sa mayo, ilang gisumo ba? Ilang gihagit, kuan ba, soyan yun nila ba? Ganto lasa kutob. O ginana siguro ba? Kuha sila kahibaw nga ang paghatag ni mo pagpangigi, pero pag yung gihatagan o hagit nga mangigi siya, tuusin mo ang binuhatan. Nga nakapahatag kini ka, nakapaubusin mo ko galingon, o nakapahimo mo nga wakay hinungdan nga binuhat. Nagpaila ka nga ikaw wala kay utang kamubuton. Mura gina na ba? Kung ang kuwan rin, nga makita ni mo nga ingon siya nga imong gibalhin ang akong pagsilos ngadto sa mga langyaw. Unya ingon siya dinhi nga ang abomination nako imong gihagit, no? Imo siyang gi-challenge ba? Kaya ikaw mo katungod nga mo-challenge niya? Kay binuhat ka naman? Ang wakay uwaw ba? Ano yung bigyan nga gipatay o giihaw o slaughtered, giibang ihaw, slaughtered to demons. Wala dito kang kaluwa. Ya ang mighty ones mawala ni mo mailihi ang bago nga niabot o wahi nga niabot mo ang gihatagan o dakong importansya. Ang kapag reverensya o pagka halandon sa imuhang amahan, imong ibaliwa, o imong gikalimutan. Mo rin nahitabo. Gano'n na kaingon nga ingunani, makanto pero di mo makita nila nga ang tinudanay nga pagbubuhat, ang tinudanay nga aba, ilang gipulihan niya ng mga titulo, gawa sa mga titulo, nag-ampo ka ng mga kaho, mga isatuwa nga dili gani na makatubag nimo, dili gani na makadungog nimo. Imbes mag-observe ka sa kapistahan sa atong aba, naghimo ka imuhang kaugalihong kapistahan, which is wala dito sa iyahang kabalauran ng isugo nga mo imuhang buhaton. Kanang iniro. Tibuok Cebu. Halos dili ka makaagi. Tungod kasi ka sayaw-sayawan ng mga anang inyong munyika.
Magani ka mo, ikahali ka na naman, di kumutubag mo. Yang imong tanaw ang tura, wala kita gisugo niya. That is foreign to him. That is, wala gina niya iilihin. Wala niya iilihin. Late na nga niabot. Ang pagtulo na ngayon mo ang gisunod ka, wahi na kayo niabot. Remember that name was came out during 1524. 1524 and was discovered by Gian Giorgio Trissino, the capital J as in jar. And that name was invented by Constantine. Si Constantino man naghimo ana ani mo imuhang ano taro mo yung gisimba mo yung giday. Wala nimo giday ang tinud-anay nga alwa, ang tinud-anay nga creator, ang tinud-anay nga savior, ang katong nagpakatao o nagsakripisyo siya ko galingon o nagpabitay na tumong kahoy. No? Dako kayo nga pagpakauwawa na ikaw gibuhat ka o niya ikaw lahi ang imong gipasilunggan. Sa ato pa siguro mga tinawhanon nga pagka-inistorya mga Balerdan o Malkial kaya bang wag kay utang kabubuton sa nagbuhat nimo, sa nagmugna nimo. Ang imong kinaiya mo oro gyud magtukmod nimo padulong sa kalaglagan. Kay ngano man imong gisupak ang usa sa mga sugo ni Aba Yaowa nga diin mo nasulat diha sa Torah. Kan? Di ba? Sa akong side, para sa ako, kinigiling phrase mga, you neglected the rock who brought you forth. Yun sa man nato ni pag-neglect ang rock na mo ay ay gawas ka nato. Kumbaga, kung nagkuha ka nato, kung dito pa sa istorya sa mga Yasaral, abay uwa, yun ang bato na hatag diri o importansya nga mo ay naghatag kanila o saligdanan, naghatag kanila o proteksyon nga nakagawa sila ikan sa Matsalyam, Ikan sa kalistanan dito na dito Ehipto. sa Ehipto. Yeah, sa atong side po, sa atong personal na kinabuhi karon pa isunan. Wa ko'y laing ipadala ni Aba nga diin mo'y nahimo yun nga hinungdan na kita nakagawas po. Ikan sa pagka-binilanggo. Binilanggo po. Di ba? Ikan sa gahom sa sala, gahom ni Satan, Ikan sa pagkaulipon. ikan sa pagkaulipon. O magilaing nga gigamit ni Aba karon ang iya mga anak. Ayan na. Nga diin mo'y gipitay na itong kahoy. Yan ko diri nga you have neglected. Yes. Sa pa, yun sa manato sa atong side, noon sa mga pagiha nga atong na-neglect na siya. Kay, well, number one, balik kita sa ngalan, no? Ano na-neglect na to? Kay dili man mo akong kinunungan na. Dili na ko. Ang atong gitawag ng ngalan, ang katumang minugna ni Constantino. Oo nga, related sa pagan yapon. Kung paganis mo yun, di kay paganis mo yun. Una nga, mga isunan, in that way, na-neglect. Yes. Na-neglect kay Pero tingnan ka. wala man kita ning tawag kanya sa insakto niya Wala. nga pangalan. Because of ignorance. Mm. Di ba? Oh. Yeah, you diri and forgot the all who fathered you. Ingon tawa may lain ipasabutan nimo si Aba Yaowa mo'y naging amahan. Okay? Anong amahan na to? So, sa totoo nimo brother Sakak nga grabe ang pag-amuma ni Aba Yaowa sa tuwa. Kunya wala ginato tagay pili. Wala tagi pili. Tagay pili. Gitikit for granted lang. So ang
ang application ani siguro sa atong inabuhi karon nga ang dili nato pagbalik sa ihang ancient nga ngalan, usa po na siya kapamaagi na wala na ito matagain pili. But instead, ato lang siyang i-neglect. Daplin. Wala na ito siya tagain pili. So, And ang basic application ani Brother Dan, para nako. Ang basic application ani is to call him by his original name, to restore the name of Abba Yahuwah and the name of Yahushua HaMashiach, which is our Savior, to acknowledge what He did on the stick during His time when He was with us in this arats. No? O hindi na ito i-acknowledge ang iyang tinudanay nga ngalan, hindi na ito sa pito na iyang tinudanay nga ngalan, dili man kita makahimo pag-address ganito niya. Kay, by using other names, by using other mighty ones, you are not calling the real one. Kay, simple nito kayo. Dili man mahimo nga si Malkial akong gamiton ang iyang ngalan, akong gamiton si Malkial, pero ang dili iyang ngalan akong dadon. Wato ko dito siyang papa, kamingon ko nga ang imong anak nagsugo nako nga si Dani, nga imo kong hatagan ng usa ka kanding. Dikit musugod siguro mo hatag si Kuya Saulo o kanding din ako. Ang imo ngalan, mo akong gida, niya akong inong nga iyang anak, kaya niyang anak, dili man ikaw si Brother Malkial man. Mausad din siya sa kinin mga passage na dili na ito i-neglect ang maong patukuranan o ang maong pundasyon. Kaya nga itong pundasyon, maong mangyod ang tinuod, anay nga ngalan, ni Yahushua HaMashiach o ni Abba Yahuwah. So, sa akong dugang pagpasabot niya na, sa akong dili ta mo tawag sa iyang tinuod nga ngalan, but instead, tawagon nato ang mga titulo. Samara nga ikalimtan nato siya. Samara yung, samara ito, di kalimtan yun siya. And forgot. So, more na siya ang equivalent niya na. Kung di ta mo tawag sa iyang tinuod nga pangalan, but instead tawag ta sa mga titulo, ato siya ikalimtan. No? So, And sa ako po sa iPod, naitabo man kanya ito, na-neglect or na-forgot ang pagtawag or kumbaga niya ito sila sa laing mighty ones, which is, it happens or it happened nagpadayon sa ato ang times. That is why, ang punto nga sa ako apod nga pagsabot, this is our burden and this is our mission. That is why nga naata ni programa para sa pagpahigmata. And as much as we could, utob sa itong mahimo, ang kini nga kabugaton, ato kini siya padayonon, o atong ipasa sa ato mga kabataan, nga diin, para ang giingon diri nga na-forgot, unknowingly sa ato itong natago man, o bitaw ang atong mensahe, atong programa, ang tinago nga kamatuoran, mga kung wala'y magsulti, wala siya makibalo. Nga, ang kanilay na but, depende unsa ang status or condition sa kasing-kasing ng maminaw. Muna siya sa ato ang mga tigpaminaw karon o nagatanaw sa atong mga kaigsuunan, ngunit kung nasulat diri nga ang nahimo sa kanya to na mga katawhan, nga iyan yung katawhan na neglect sa iyaha sa dugay nga sa ilaha ganing pagkalingkawas, nakalingkawas sila, o din nakasinati sila sa iyang baraka,
ug diin nga nung nahitabo man na forget man or na forgot man ug na neglect man ang tanan nga kaayo nga gibuhat sa atong mabubuhat. Musa na sa ato we always are fan of yes, di ba? Tawag na kanya to LORD, GOD. Di na nato siya i-hide. But instead, atong correct o atong expose ang tanan nga naa diha sa kana nga mga pagano nga mga titulo. So, usagit kini ka utang na kanabang ang uban nga wa kalinggat nini wala gid magdahom ba nga mo ba? O anang dagay naman ko'y mga bagong mga makailan, no? May nagpunako nga may sila, ganong bumuton mo ka. So, ingon lang ganong bumuton mo ka, mo ginaako din ng i-grab na opportunity nga ibalik ko sa karaan ng ngalan sa atong naging nun nga mahan. Yung ko, aware ba ka nga kanang ginatawag na to nga GOD, LORD, mga titulo mo na. Siya, so yun na ba? Kumbaga, ang tao nga wala ka matikod niya na ba mo, pero siya ka, tinod ka? Araw daw. So, tuon na kay lagi, no? Kita sa imong gisulti na Brother Makial, huwag kita magdahong ba nga nalingla nita. Ano ba? So, Daghan gid ang mga katawhan nga makaingon ta sa gingon sa Kazum or Revelation nga ang lahat talaga ay nadaya. Nako ang gid na deceive. Medicine. O usa ta niya na. Mana karon di na to tugtan nga magpadayon, magpabilin ta niyan to. And siyempre, ang author aning tanan, no? Yes. Si Satan. Yes, ang kaaway gyud. Satan maging Si Satan. author aning tanan. Muna nga we are not putting anyone. Yes. Or we are not pointing finger We are to not anyone. blaming. We are not blaming. Kay ang tanan nga author nini wa magilain. Kaaway gyud ni si Oo, Satan. si Satan, maisunan. So, muna nga, si Satan, kini nga ito nga programa, nagtuo may nga, di ba, isa malipay ani, kay Hindi sa malipay ni expose mo ang iyang tanang mga bakap niya. kay Tinawag. gani makita man nimo nga tungod kay wa siya malipay siya Satan manggamit man gani siya tao para mubat na to. And lain niya mga pamagi na. Ay, mga pamagi. That's why? Even sa pag-gather namong tulo ni maisunan, no? Hindi siya lalim na ikan misla ng lugar, mga naibidiri. Nagi mga challenges along the way sa kami niya. Diligid sa iyo ng among pagbiyahe tungod sa dili pabor nga panahon. Well, kinigtanan mga pagsulay sa diog. challenges. Usa magit mo lahutay mabisa taliwalas ulan o baha. So, ignan ang isunan, no? Nga ako kayong pasalamat nato ni Abay Owa sa kahigayunan nga kanato. Okay, Brother Makial, ang imo po nga passage diha sa Ezekiel chapter 14 verse 11. Sa Yakazakal. So, ang keyword sa na-explain ni Brother Sakak, mga isunan, no? Reject and forgot, mga kaisunan. Okay? Sa imong brother. Anita sa ato ang bersikulo nga mabasa nato sa Yakazakal or Ezekiel chapter 14 verse 11. Ang ingon diri kay so that the house of Yashar-al no longer strays from me, nor be made unclean any more with all their transgressions. And they shall be my people, and I be their Alua, declares the sovereign or master Yahuwah. Sa 11 na, bro? 11. Okay. Kumbaga, ang gingon diri kay ang katawhan o iya mga piniling katawhan nga ang Yashar-al will no longer strays sa iya. Ano siya pagpasabot sa strays from me? Kasi pagkahubad na sa Binisaya, brother.
strange. Kung ano na siya. Marabag ka ng Pagkain sa laag. Dili na strong hero noon. dili na mahimong Marabag o sa lain pang pagkasultis si Buano, marabag ka ng nabaguan ba? Ibis nga suod o pinaka duol, mura na nunog na ilang ka na ba? Yes, ang ingon diri no longer strays from me, dili na ingon nga kumbaga mabaghuan or dili na mahimo nga magduduha pa sa iya ha. Ito mod or napagipunan pa diri o dili na mahimong unclean sa iya ha anymore with all theirs tungod sa ilahang mga kalapasan. Ito mod ang gingon ni Abiyahuwa diri kay and they shall be my people and I be their aluwa. Ang ga-declare ni si Kuan man gyud si Abiyahuwa ang pinaka sovereign labing halangdon sa tanan. Muna diri sa iyang gihatag nga kuan dako nga pabor o diin makita nato diri nga si kuan Abiyahuwa iyang gi-point out ang iyang promise, no? Gibuhat niya taliwala sa iyang mga piniling katawhan. Bisan tuod nakita nato nga naglapas gyud ang iyang katawhan tungod sa ilang mga transgression nahimo silang mga unclean. Apan gingon diri sumala sa iyang gihatag nga pabor like sa atong mga past episode nga kuan pagid niya gi-extend niya ang iyang ginatawag nga compassion. Muna dili bisan pa man sa ato makita nato nga we are in the four corners of Barats, nagkatag ang iyang mga piniling katawhan nga nahimo nga nagkabubuwag ug kalimot sa pagtawag sa pangalan o dako kay nga baraka o gugma sa ato ang Aba nga kita usa sa iyang gihigmata. Diin wala kita nagdubili kay kung atong naon sa kadaghan sa tao no sa tibuok kalibutan, sa tibuok suok sa kalibutan nganong ang basura or nganong ang maayong balita mahitungod sa iyang pangalan o sa iyang mga kasuguan niabot man sa ato ug nahimong klaro ang mensahe nga diin kasagaran sa mga nakadungog or sa kasagaran nga mingon nga maminaw kanato nganong na sila nga ila man gila man giusab or ila man kanang gilibog diin Pilipino man ta. No, apan si Abiyahuwa nagbutang ay sa mga katawhan nga ihang pukawon nga dali makasabot. Ug tungod kay ang ilang kasing-kasing uhaman sa kamaturan o diin usab siya lamang gayud ang nasayod sa katong tao nga nangahigmatan na himong ang gingon sa scripture the chosen one nga mga remnants. No, ang remnants ba nga dili ta magtuo sa gingon pa diha nga bersikulo nga diin bisan pa man sa dugay panahon nahimulag biata o unsa pa lang nga tuiga nga sa imo brother Dangaya Alog brother Sakak o sa ako unsa tuiga kita nga nakadawa sa atong kagalingon nga oy kanang tuod no di man gid ni dapat gid nga kani nga titulo mo itaw ko na to ug so much beyond that title there is behind nga mingon ta uy pagano din siya ug dili din siya makapahimaya ug dili din siya makahatag gyud og address sakto nga connection sa atong gitawag nga magbubuhat kay dili dito iyaha. Ang ato di gitawag sa una we are always quoting thank you Eduardi, thank you Judy, thank you salamat Jane, oo kana all those mga pagan titles minunta kanya to we are kumbaga amazed. And sometimes because we experience mingon nga daghang mga panalangin ni abot, may mga miracle pa. may mga milagro o dugang pa niya nakasinati ta og success sa kinabuhi.
O beyond that, di kita maitago sa tuminga, thank you, you know. Pero, kung atong sutaon ang galing nga mensahe, this is part of His love. Kung atong sakton sa mga kaigsuunan nga namati karon, this is the love of the Creator that He wants you to know Him personally by starting calling His true name. No? Mo agree ba mo, Brother Sakat and Brother Danayal nga bisan pa mingon ta nga we are very gyud kanang mingon ta nga loyal kita sa atong gitawag ganyan to, pero ganun nalisok man. Because there's something nga si Aba nakita o nakita niya sa ato. O ikaw po na igsuon kung ato lang gyud ablihan ang ato mauna-huna sa labutan o kasing-kasing. Yadayo. So, wonderful point yan. Before mo dugang si Brother Sakak, mga isunan. Sa mga wonderful point niya na imuha yun din ni Aba. Ako karoon nakasamtang namin ko sa explanation base sa Yesakasakal chapter 14 verse 11. Imuha yun din ni Aba Yahuwa na ang iyang mga katawhan manubalik diya kaniya. May balik diya kaniya. Kay, nga naman, tungod kay relationship mo na ang Yes. yung tanawin diya ba? Feel strange. My people feel strange. Yan ba? Tinood. So, even siya mismo, hindi siya, wala siya malipay. Nga, inay ang iyang katawhan, mahimong suot, comfortable, kung sa English pa, intimate, Yes. diha niya, pero sa out ang nahitabo, no? Tinood. Kay muna, sa marang sa dili nato pagtawag sa iyang ngalan or sa dili nato pag-uphold sa iyang mga kabalauran, nahimo nga kita nahimong unclean. Tinood. So, samtang nag-explain kaniya na, isunod sa kumuna-una pa nga kanya to tao man lang ikog sa unsang pagkaon, no? No, kung ato lang Wow, di ako nakasamtang naminaw ko sa explanation ni mo. Tinuod yun nga unsa kadakong kaluoy yun ang ipakita ni Aba nga nato na bisan pa nanginabuhi kita nga mga unclean Tinood. ay wa ta magsunod diha sa iyang mga kabalauran. Pero kitagaan kita niya og chance. Yes. Okay, sa versikulo magibasa ni Brother Sakak ganiya, Deuteronomy 32:16 to 18, nga atong gi-reject, atong gikalimtan siya, bisan pa o siya ang nagpahinggawas ka nato, bisan pa o siya ang naging amahan nato, pero ako kayo ang iyang bugmangay ka nato. So muna nga, dili nato abusuhan ang iyang goodness. It's time for us yun, mga isunan, nga mubalik kita nga to sa iyang ngalan. Okay, Brother Sakak, nakikadugang? Padayon po. Okay, padayon kita sa bilang paghatag o pag-acknowledge sa iyagin nga tingod ng ngalan. Atong ipakita kining upat ka mga litra sa pangalan ni Aba Yahuwa, mga isunan. Muna siya ang upat ka mga litra, the tetragrammaton. Yaha, muna ang first two letters, may sunan, nga ya or yad, letter Y ni siya, plus ha, which is AS, may sunan, mo form siya o ya. Yes. Y plus AS mo na mahimo siyang ya. Yeah. Okay, so, Brother Makial, ang sunod. Ang kasunod niya mo ni ang so-called nga katong ni baon nga wow, but originally mo ni siya ang u. Oh, it sounds like u, like room mo na siya, double O. U. It forms ya u. Yao. And next nga koan, balik no sa ha or hey. That forms mo na siya ang sa pronunciation nga a. Mo na that forms ya u a or Yahuwah. Praise Yahuwah. And it says in Shamuth or Exodus chapter 3 verse 15, to those who knows His name and His people sa kaniadto until karon gusto gid siya nga ipadayon og hantod sa
tanan nga kaliwatan gingon diha nga this is my name forever. Yeah? And this is My remembrance. to all generations. No, until all generations ka umalabot pa, dapat iyahang pangalan dili gyud dapat kalimtan. So, wana, Misanan, what a wonderful, strong verse, Misanan, nga may gunta kung naa may laing uban nga dili kadawat nini, pero nakasulat man, no? Exodus o Shemot 3:15, Misanan. Okay, moving on kita kang Yehusha. Yes. As we can see, diha mga kaigsunan. Kung si Apo Yahuwah ay upat, tetragrammaton, si Yehusha nasa lima. First three letters, pareho din sa Yaha, sa ngalan ni Apo Yahuwah. Yaha-u. So, Yad, He, U. Kaya na. Una mo formal siya o Yahu. It bears no sa name gyud sa iyahang father. Muna gingon sa John or Yahukanan 5:43. O diha na form ang Yahu. Kung ato padayon, another nga letter sa Paleo nga muna siya W, pero moon ni siya ang Paleo letter nga Shan. Muna siya Yahu Sh. No, nag-form siya o pronunciation nga SH. Sh. Yan. Next is muna siya letter O. Pero ang kani kung sa kung siya Yahudyat, Paleo Hebrew, muna siyang ginatawag ang letter Ayan. Muna, it forms everything. Kung imong basahon gikan sa read from right to left, Yahu Shah. Yahu Shah. Muna siya ang ngalan sa atuang Bisaya. Bit-bit gid niya ang pangalan sa iyahang amahan. Muna ang gingon sa Acts 4:12 kay gihatagan kita og pangalan nga na prophesy gyud na preserve bot pasabot kaniadto pa gi-prophesy na gyud ning pangalana nga mahimong tawgon kay tungod bit-bit man niya ang kaluwasan, no? Gingon diha, and there is no deliverance in anyone else, for there is no other name under the Shamayam or heaven given gihatag sa tanan nga katawhan para by which we need to be saved. Again, naa na siya sa Acts chapter 4 verse 12. Yadaya uwa, mga kaisunan. So, kaisunan, mo to siya atong patagan og special time and attention. Yes. Ang ancient nga name sa atong langit nun nga Aba Yahuwah, ang ancient name sa atong Messiah and Savior Yahushua. Kani natago apan karon atong gibandilya. Yes. Atong gibutsyap ngayon naot pa nga sa awit sa mga pagampo sa inyong pagbasa sa inyong mga kasulatan dinha ato nang i-restore ang sinuod yun nga karaan. Ancient Hebrew Paleo Yahudian na name. Okay, may sunan, without much ado, naakitay bago karon nga topic. Bago nga topic, kay human naman tatong great identity theft. Yes. Ato sa itong i-set aside karon ano nang kita mo move forward sa bago nga topic. Yes. Sa niling atong topic karon, Brother Makian. Okay, ang pinaka-popular nga atong naibalaan og I do believe you also sa atong mga viewers, you know this very well. No, kay tungod bisan pa sa atong mga kabataan, ato naman ni gitugluan ganyan to. Apan let's make these things more clearer. Kumbaga ato ning himuon nga tin-aw. Tin-aw pa gyud kay tungod we are going back, di balik man ta, gi-restore man nato ang pangalan, gi-restore nato ang pinaka ginatawag nato lingwahe nga mo gigamit nga pinulungan sa ato ang magbubuhat ug sa ato ang Bisaya. Mao na karon ang atong topic is the 10 Commandments o atong supayan were not
abolish, and still binding today. today. Grabe, no? Tataw kayo nga nagingon diri sa atong title nga ang napulog ka sugo wala siya na wala. Wala siya gi pakawalang bisa. Mhm. So, ako ning problema para nato mga brothers, no? Na labi na sa atong gituan kanadto nga wa naman ta anang mong balaod, di naman ta panahon sa balaod ron. Because Panahon naman ta sa Grasya. we are, grasya naman ta. we are Grasya, no? Under favor naman ta ron. under favor na daw. Oh, so ako ni siya nga struggle para sa mga listeners nato na Mhm. nagtuo pagyapon niya na nga wa naman ta anang panahon sa Mhm. balaod. We are not under the law. We are under the favor. Yeah. Ang galing. Kuya, ano dito, no? Ang ganang kong favor mo gud. Ugi mo lagi na uno-naon ba? Mo sila ba? We are not under the law. We are now Under. grace time. Hmm. Under that favor. Wasa kay bao nga because of the law, the favor was made. Kay ang balaod nagatudlo man. Muna nga ang balaod nagatudlo nga ang tao kinanglan sulod yun sa gitudlo sa balaod. Una nga doon sa favor. So that you can avail. You can avail the favor that the laws given to us. Mhm. Una nga naa kay grasya ron. Kaya mo gingon barugan mo grasya ron daron. Yes. Naa kay grasya ron, naa kay baraka, kay tungod na ay balaod tungod sa balaod, di gawas ang maong baraka. Pero walay balaod, Walay baraka. problema gino. Tinood na mga kaigsunan ang ipasabot rin ni Brother Sakat o ni Brother Malkial. Kay kami, kanya to, nagunahon magod may mga kanang balaod, lisod magod kayo na. Oh, this is Ang balaod, pag dugang-dugang lang na sa sukaton ba? Nga nung maglisod-lisod, pumantaan ng sunod na ng balaod, nga yan naman tayo kaluoy ron, ano ba? Mhm. Under naman tas kaluoy, so una nga wa ta kaamgo ni anak nabutaan ta anak nga pagtulunan Mhm. nga di ay kung imong tan-awon yun ang pinakalintungan ay aning mong balaod. Ang balaod na diha nag gikaluhaan gina siyang pabor. Nga naman kay diha sa atong pagsunod sa balaod na man diha ang abundansya sa iyang pabor sa niya. Oo. Okay. Kumbaga, mo ni sikreto sa kinabuhi. Yes. Kung ganahan kita nga mabuhi, sundon na to ang balaod kay naa din ang idihatag na siya nga balaod. Literal lang ang pagpasabot pa. Literal lang ang pagpasabot. Suway kuno karon pag violate sa usa sa mga balaod nga gilakid sa gobyerno. Republic Act kuwan lang. Republic Act 51 na. Kalimat ko. Kana lang, Republic Act lang, parte sa drogas. Suway ko nung violate na lang, bisag kanong usa lang kasiksyon sa balaod. Di ba kadakpon? Just because nga naay balaod, dunay gugma. Muna nga, ang balaod, namugna, tungkol sa balaod, namugna ang gugma. The core, the very core is because of love. Because of love. Just because of love, munang isumaw nga ikaw, ano na kay pabor. Doon na kay favor na nakuha. Kaya mo lang yung sa tao, ano, ang pinaka hinungdan, ganong na balaod, ang pinaka-ugatan na because of love. Because of love, yes. Dili kaingon nga, walay hinungdan. Yes, kay ani mo ko na siya. Ang the law, it guides us because why they make us guide or the law because Abay Uwa loves us. So we need because He loves us, He wants us to be follow all orders that He give to us just because to avoid chaos. Kay
Okay? Without that law, without the guide, Gubot pas lukot. we are in chaos. Nga naman, Gubot pas lukot ato ginabuhi. yes, labaw pas lukot, kagubot. Kaya nga naman, unang-una, ikaw igsuon, ikaw higala, nga naminaw ka na mo karon nga nagsunod ni imong programa, ikaw mismo taas kag garbo. Maunay magtukmod nimo nga mahimo nga magka-chaos ta. If you are not follow the law, and the law was made because Abba Yahuwah loves us, and that because of that love, He sent His only begotten Son, Yahushua, to hang on that stick for you and for me. Kana? Akong na pamatulaan o napamalandungan samtang nag-istorya mo mga kaibigan, mga brothers. Dako kayong pakakpak na may unta is really a big lie pag mamingon kita nga wala naman ta under sa balaod, under naman ta sa pabor. Nganong dako siya nga bakak kay even kaniadto pa ang iyang pabor na naman sa katong mga bersikulo nga itong ibasa ganiya, di ba? The one who brought you out from slavery, Yes. the one who fathered you. Sige Yes. na ba? Pabor naman na. Favor yun. Favor Favor yun. tanaw na. Grabe yung favor. Ako naman ang favor. Yes. Kunya, sagot ni mo kanya, Brother Makiag, na bisan pa og mga unclean kita. Bisan pa og kita nahimot ang mga estranghero sa tubangan sa atong langiton nga Aba. Pero nandiyan, naagyapon diha. Naagyapon diha ang iyang gugma, iyang kaloy, ang iyang pabor rin na to. So it's a big lie, may sunan, nga mingon ta nga wala na ta na ilalom dun sa balaod, kundi na ilalom na ta sa pabor sa atong kapanahonan karon, which is a big lie. Kaya naman, sukat pa kanya to ang gugma, ang kaluoy, ang pabor ni Aba na nagyapon. Naaragin na siya. Wala mo nga sa mag-usap-usap. Wala ganun. Mabalhin. Wala na mabalin. Bisa po usaon mo bali-bali tuwaro mo mayong basa ang scripture na agyod ang gugma, ang pabor nag-uban. Kunya nga nung ngayon man ta nga nawala ang balaod. Wala na ang balaod. Dili gid mahimo mawala ang balaod kay bisan sa ato ang dili ta maghisgot lang og scripture. Our nation was ordered and governed by the law. And how come the Creator erased and forgot the law? The love that He gives us came out You can get sa of the law. Wala. Because He loves us, He make the law for us to order. Dili ta magka-chaos, dili ta magkagubo. And also, kung ingon ta nga, kung wala na ang balaod, saan ang pag-ingon na to nga, or susama na din na nag-ingon na wala na yung sala. No. Diba? The very root that there is violation because there is law. You will not commit or you will not break of something that you don't have nga balaod. Kung sa atong pagtuo, mingon ta we are mingon ta nga under naman ta, under grace. And what's the use sa atong gingon nga kanang mingon ta o kanang grace kung wala tay gisunod? Tama? Okay. So, muna mga sunan nga ako kayo nga hagit ka na to nga nagapos tani ning mga sayop nga mga paghuna-huna, sayop nga mga pagsabot. Sunan ato ni siyang hinaot nagikan karon mahigmatata, no? Mahigmatata aning mga sayop nga mga
understanding may tungod sa balaod o sa grasya ba o balaod o sa kining pabor. Muna nga kinahanglan atong tagaan o dakong pagtagad kining atong topic karon. The Ten Commandments, okay? Ingon diri were not abolished and still binding today. Samtang nagahuna-huna ko sa inyong duha nga explanation, ako sad nga nasabtan ba nga even gani si Yahusha, okay? Hindi pwede nga i-abolish niya. Kaya nga naman, by nature, okay? Abay uwan niya siya, by nature, naagitiha ang iyang gugma, na niya iyang kaluoy, na niya iyang pabot. Dugang niya na, coupled with it, ang iyang yun nga balaod. Yes. Kaya diha sa balaod niya, sa ibusabot na kaniya, o na siya mo create order. Tama. O niya, kung nagani order, na ay itawag niya nga smooth ang flow sa atong kinabuhi, smooth ang relationship sa usag-usa. Yes. So muna nga mo-overflow gid ang iyang mga barakan, iyang mga panalangin. Yes. You know na, kay ako, I was came in a big organization nga ang organization before was unmandated by the law. Dili may pwede mulabak mi sa muang gitawag nga law and order. Kaya nga naman, ang amo tanang mga kauban, puros mi na nagkuputong armas ni Fuego. Ini Fuego na. And every Fuego, one life. What I mean is, ang akong grupo nga giubanan niya ito, grupo sa mga tao nga nagkupot og armas ni Fuego, ganang armas na makamatay. O kami wala kang gisunod nga laws and order, kami tanan magkagubot mi, mag-unay mi pinusilay dito sa mong organisasyon. Wala yung gisunod. Just because we have rules, law to follow, we have mandate, and we have an order to follow. Muna, nga bisag usawan kami singhag sa mga labaw, ruko na gini. Kaya nga naman, we are following the orders. Mausan ni sila, hindi man mahimo nga si Aba. Ngayon ang magtango na mga balaod. Kaya namugna ang balaod. Tungo siya gugma na tungo na niya gimugna. Kaya gusto siya na smooth and streamlined ang iyahang mga katawhan. But just because we are stubborn, we are hard-headed, and we have a callous heart, kung himo kag atua, maghimo kita atua, magbuot-buot kita. Nga naman, just because we are a hard-headed individual. Kadili ka mo follow sa iyang law, kaya magbuot-buot at atua. See what happened if you look back and read back, even your Bible right now, going back to read backward to your scripture. Nga naman nahitabo man, ato nga tayo nga si Moses nga dito sa tuktok sa mundo, pag naong niya, nga nung nasuko man siya, why Aba let those people eating by the land? Just because he makes the mistake, nagbuhat sila og sa lawayon nga buhat. Si Aba dito gusto magpaday, ang kanahan ng isumos, naghimog baka, walang sayawan, ilang isinulog. Wala kipangalamoy sila sa iyo ka. Gipanis ganyan sila, just because Aba Yahuwah is a jealous creator. Okay, so na supay gapon, no? Brother Malkial, itong ipang basa nga mga passage kaya niya na sumpay dire sa ato karon nga topic, no?
Naagyo mo So, sa flow. unsa di pinaka main objective ani Brother Makiag kini mong topic? Our main objective is to reveal that the Ten Commandments were never be or never abolished. No, By by Yahushua. Yahushua. Wala even gani ang atong Bisaya. Mm. He showed on how to follow and how to obey the commandments no na gihatag sa iyahang Father. And to show that obedience to his Father Yahuwah Torah is still required for his covenant people today. I remember ba? I forgot I remember the message of that passage, but I forgot what book and what chapter. But there in my mind, but I don't know. If you remember, help me, brothers. The passage goes just like this. Nga, I think it is kuan siya kanang murag kanang sumbingay na ba kaningo siya nga or statement ko din niya kaningo siya nga. Dianhi ko dinhi dili sa pagwala. But dianhi ko dinhi haron pagtuman sa kabalauran. Una yung istorya. Una yung istorya nito, ay po, kalimutan niyo kung asa ka pakit, hindi ko raw na, naningo siya nga wala siya kung anhi din para pagpapa sa balaod. Apa ni anhi siya din haron sa pagtuman ini. Nanang sa ato ang ka-third nga Nasa ka-third point niya. Ato na siya. Ato na siya Ato emphasize niya. Sige. As we continue, mga kaisunan, again, this is very good, essential. No? Bako kayo upunto, magiging karon, nabalik na ta sa pagtuon sa pinakakaraandalan, hindi naadya ang kamatuoran o ang pagkamatarong. Kung karon diri nagaingon diri sa ato ang study or sa ato ang topic karon nga kani nga pagtulunan na tudlo ni siya sa ato ang mga viewers nga diin to have this very important nga pagtulunan nga dapat nato siyang i-conjure mo sa tawag i-uphold. Oh, ito mo wala ta nakabantay o bisan pa sa itong kinabuhi kanya, tuwa na ito nabatayan. Nga which is, mo day ni ang pinaka-covenant nga gibind sa iya makatawan kanya ito. And in, until today, ha? No, until today nga, binding gyapon. O, naay pamutan ng mga kaisunan, have you been told that we're no longer under the law? Ako. Medyo ko malimutan na. Mugin niya mo katunan sa Bible school. Muna yung ilagi pagtuslog na mo? sa college and sa seminaryo. Mo gini pinaka-conjure sa bisan asa gyud nga mga Bible school. Ako, I came in Palawan Bible College under the denomination of Royal Baptist Church. Kaya ako nagsugod ko eskwela Bible School. Kaya sa Palawan. Ang ginatudlo dito sa mga professor dito. Wala. Yung sa mga brother, Pagkapunta ko sa Alliance, sa Kamakuk, diya sa Visayas Alliance School of Theology, I remembered my professor is late, Reverend Rogelio Duprico, that time. And then, Brother Dan, usas ako mga professor. Siya mismo, kaya usik-usik lang itudlo. O nga mga unang ilang itudlo. Grasya. kung diri na to no, mahatagan to katinawan, ma-trace, nga tinuod pag yun. Nga ang gitudlo nga we are no longer to uphold the law. Yes. Muna ato gikuan karon. Atong pinaka pangutana again, what are the Ten Commandments? Other than na yan. Okay, ang Ten Commandments, kung ari ata sa Exodus chapter 20, 1 to 17, na dihan nato makitaan ang napulog ka sugop. Okay.
kung atong i-emphasize siya, these commandments were spoken directly by Abayoa through Masya. No? Kining mo nga commandments. Yes. So, taas-taas mo guni siya, no? Ba't ka mo maminaw sa Republis? Pwede niya niyo nabasahon, no? You can go through Go through it. Exodus chapter 20, verses verses 1 to 17. 17. Okay, so we don't have time to read it here sa atong live streaming. But kamong mga maminaw diha sa Republis, pwede na ninyo tanawon. Yes. Okay, so these commandments were spoken directly by Abayaua sa pamamagitan o sa pinaagi ni Masya o Moses. Yes. And they are part of the everlasting covenant. So, not just the Old Testament laws. So, muni ang wala na ito nakatuni dito sa seminaryo. Kini gitawag nga kini diay nga Ten Commandments is part of the everlasting covenant. Kay baga sa seminaryo lagi mo na itudloan mi nga mura pag i-compartmentalize na ba. Okay? I-compartmentalize. Kini panahon diri, kini panahon po diri. Yes, hihimo nga i-partition. Partition, kumbaga. So, muna sayop niya. Pero, diri, sa ato karon nga bandilya diri, dili dapat nato pahinon. Yes. Okay? Dapat, gikan ka niya to, ang do dito, pareho na siya. Dapat Applicable siya. Nasa connection. Muna sa connection. So, muna siya. Like for example, sa itong isgutan kaganiha, may tungod sa pagpatuli, circumcision. Di ba? Ito mo nang isutan ganiha. Niya, maghuna-huna man ang uban nga, kanang mga pagtuli, iyan naman sa mga Hudiyo. Di man ta Hudiyo. Pero kung imo tanaw ng Genesis chapter 17, klaro na niya nga, this is my everlasting covenant. Di bitaw ka mga Hudiyo, pero kita tanan nagpatuli ka. So, Ikaw mga Hudiyo, pero namin tinuod at kita tanan ng Pilipino, nagpatuli na kita. so muna, atong tanawon, may sunat nga kining issue sa pagpatuli is part of the commandment mo na. Yes. Okay. Part of the covenant. Part of the covenant. Nga ingon niya diya sa Genesis 17. Nga, this is my everlasting Yan covenant. tawag bitaw ng pinakakanggit ka ng the law of circumcision is Brayath or Bariath, Mayala or Mila. Diba mo na ang covenant about sa cutting of the foreskin of the Yasharal. Muna siya nga dapat mo undergo gutanan labi na katuma grafted in. Muna siya ang kuha niya about the message of circumcision. Okay. Umiyo ka, mga brothers, tiguang, no? Magpatuli, pabinay ko. Bisan kasi ko na si Abraham. Abraham, si Abraham, di ba? Bisan na, di ba? 99 ang edad, di ba? Pero, patuloy yapon. tuliligid. Wala nga, dili na to, himuon siya nga babag nga, tiguang na ko. Abraham ito. Kapit ang mabot sa gatos idan, wala pa na patuli. Tanaw ni mo nga good because of this what we call commitment or covenant. Covenant. Okay, so muna niya nga itawag siya nga part of the everlasting covenant. Not just Old Testament laws, but muna up until this time applicable gid siya. Okay, so its command so may atong explanation ni Brad kining show its command with. Okay. Para sa ato ang kuan kana about sa kaning portion sa kaning mingunta sa gikan gyud sa Paleo Hebrew natay makakuan ni by next time siguro ato di siyang makakuan kung sa connection ani labi na sa katong pictograph or sa katong pinaka symbol about sa kaning topic sa minguntag commandments according to Paleo Hebrew and unsa gyud ang pinakalawong nga connection kung minguntag about sa pinaka-Yahudyat or sa English or sa other nga tongue. But that is why Paleo Hebrew is very good
very, kumbaga, in connection good. Naagid siya klaro nga pagpasabot. Labi na, kumingon ka about sa gingon sa sa tinga letter sa Palihibro. Kaning katunay symbol of life. Muna siya kanang nun. Oh, yes, nun. Muna siya, the letter nun. Kadi deform siya sa pictograph or sa kaning palayo nga good as anang sperm. No, it's a symbol of life. Kani na-emphasize good kung atong tanawon, there is a deeper connection kung minunta balik dito sa pinaka tanggil sa Yahudiyan. And that is why, as we continue mga kaigsunan, because kaning topic is very common good, important, muna ato ni siya hatagan o katitawan sa unsaman brother Danayaan. Ato siguro i-enumerate sa enumerate sa nato ning napulok no base diri sa Exodus 20 verse 1 to 7. So 1 to 17. So mingon ta og napulok kasugo unsa man ang pinakauna gid. Summarize ito na siya 1 to 4. Yes. Muna siya ang mingon ta nga highlights between sa atong relationship ngadto ni Haba, no? Verses 1 to 4. 1 to 4. Yeah, verses law 1 to 4. 1 to 4, yes. Muna ang pag-highlight sa atong relationship towards ni Abiyawa, atong covenant ngadto niya. Yeah, ang commandment 5 ngadto sa 10, muna siya ang pag-highlight po sa atong relationship ngadto sa isika tao. Yes. To create order sa itong i-highlight mo ganyan. Oh. To create order and smooth interpersonal relationship mo na balaod nga nagkalima ngadto sa ikanapulo. Okay? So, for example, unsa man ay kining 1 to 4. Kung tanan nato ang 1 to 4, unsa man kinang pinakaunang yun nga sugo. Don't make any idols or none other gods. Nasa yung mga, nasa ako ang ko. So, Okay. Pwede ko Tura. pinakadako niya. Okay. Okay. So, una, matabunan ka. Kana. Sige, ano na? okay. Sige, kisabi mo kuan. Basa. Pwede kong basa niya, Brad. Yung mga brother ko. Basa. Ang una, ngayon, I am Yahuwah, Your alua. your Alua, have no other before me, no other before my face. No? Sa Bisaya pa. You do not bow to any image. Binisaya pa, Sa una ba? kauna, Ako si Yahuwah, ang labaw makagagahong ayaw baton ug lain gawas kanako. Sa Ikan. Sa tapa, Sa una pa lang ha. Sa tapa, siya rin. Siya nagyan muna gingon nga sa imong gi-explain na nga ang atong repagrelasyon dito niya. Yes. Between niya o nato. Ang ikaduha, ningon rin, you do not bow any image. Bow to images. Images. Binisaya, sa Bisaya, ayaw pagyugmo o pagsimba sa bisan unsang larawan. So, kininhi perandaan nasayop na ta. Takasa na ta, nilakalapas na ta. Sa atong pakigrelasyon, gikan dali nato padungan to ni Aba Yahuwah ang atong magbuhat. Dasayop na ta. Kaya nga naman, karon nga panahon, daghan ka ayo ta o gipangbaw. Daghan kayo ta gipangyugbuan nga mga binuhat o mga nililok laman o ginugna o tao. No? Yang which is klaro og tataw kayo naa saya ikaduha nga sugo sa 10 commandments nga dili uta nato angay nga magabuhaton. So, ba't gani nga translation ba na ingon man good klaro nga, you do not make any graven Images.
images. Oo, tinuod na. Wow. Kumbaga, dili kita pa himuon o dili kita pa buhat. Mga ninilong ko eh. Nagikan sa nasa langit. Nasa langit o nasa ilaw sa yuta. Nasa yuta. No, klaro man na, no? Pero kung tataw kayo, katulo, Andre, you do not cast the name of Yahuwah, your aluwa, to ruin. Nung sabat pasabot kung may nga turuin. Sa Bisaya, ayaw pagpasipan paggamit ang ako ang ngalan, ako si Yahuwah, silutan ko si bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Mura ba o nagpasipala ka? Blasphemous. Yes, Blasphemy. Blasphemy. O kumbaga, sa gingan pa din nga, ang tanaw na to, nganong not or unknowingly, nga napasipan na diyan yung pangalan because ikaw ba man? ang pangalan? Yes, ikaw ba? Ano mo na ano yung ngalan? You replace the original name of Abba Yahuwah into title. Yes, muna ang knowingly napasipan ang iyahang pangalan. Muna karon ato siyang giyatagan og kuan emphasis nga sa Ten Commandments parang ganidaan, dili siya wala siya nahimuot nga ang iyang pangalan Giilisan. Muna siya nitabo, no? Klaro kayo kay part mo ni sa ato ang relationship towards sa ato ang Ama. Mao gani. Mao gani no. Kunya naghimuhimo ta katuwa, buo ta katuwa, himuhimo ta laing mga ngalan. And this is very important yun, nga naman. Kay kung ang atong relasyon sa ato ang Aba, maguba gani, lisod man, pagbalik. Lisod sad kayo na itong i-restore. O usa pa, lisod man tag makako pabor. Lisod dili na. Di ba, tama? Literal lang kini sa interrelationship between you and the kuwanan. Og ato ka musuod ka ngadto sa legal terms kay balaod na dinhi sa yuta. Suway ko no. Paghimo niya papilis, ini daghan man ni mahitabo nako. Dunay mga tao nga nakadungog lang sa ako ang angga. Angga na ko ba? Dili gid mao gid tinuod ako ngan. Unya karon kay nagdali gid ang mga tao sa katong mo ang detachment, bigron yung mga mga tawhana dito nga nagkuhan dito, nagpuyo dito kay gusto gid sila nga adto gid sila muagi dito sa muang gikural ba. Karon kay nakadungog mo sila sa akong angga. Maway ilang gigamit, gikiha ko nila, gamit pa silang abogado, ako kisang ingnan ko. Bisa na po pag-abogado, kaning akong ngalan nga yung gigamit din eh. Pahingon dyan mo, di ko ni dawaton, di ko ni primar, sa kinsa pa yung dandun, sa kinsa pag-huwisa yung dandun doon. Huwag ko siya patawag na ko, isa kapadala ko ano sa barangay, masiguro ko lang ko ipatawag. Kaya pagkapot ito, kapitan mo yan doon ako, ginan ko ka, pero mapirma mo ko na magpatawagan mo, hindi mo na mo akong han. Legally, dili na akong han. Muna, nga na siya ka-importante. So, una siya, una na ka-importante. Muna, as we continue, Yan sa ikaupat, nanay ko siya, remember Shabbat to keep it kadosh. nga kung mahimo nga kung mawala ning gingon diha nga remember Shabbat, nagtuutan nga ang atong loyalty sa ato ang Aba, magpabilin pa ba? Dili na. Tama, Brother Danayaan? Dili na. Lahi ng loyalty ni mo. Problema gid ang atong This loyalty. is the testing of loyalty ba ya? Yes. Di ba? Yes. Kaya yes. Man diya sa Binisaya, Brother Saka, sige nga. Na yun rin. Hinumdumi ang adlaw nga ipagpahulay o ilha kini nga balaan makatrabaho kamo sulod sa ulong ka adlaw apan ang ikabitong adlaw mao ang adlaw nga ipapahulay nga gigahin alang kanako. We need to give a quality time to Abba. Wala gingon lang, may kita aning nga magsigod.
ako ba hinungdan do balik kay ano, di man ko gwapo tao. Pero kini kita lang uyab-uyab na to ba, pati tagnaw, sigat pag-uyab. Kita ba yung itsura, sigat pag-uyab. Uya, ang ako yung mahimumduman sa magkatag mag-uyab ni mo, pingon yun ba yun nga, tawag na yun sa unang hilas kaya, tawag na yun. Babe, I need a quality time between you and me. Oh, nilala ka hilas. Ang imo ang makikrelasyon, nganto, umangita yung quality time. Pero dili kang abay ang uwa nga, which is iyahan naa sa iyahan. Napulo kasugong ang ihatag rin nato para gigayad nato, wala nato gihatagan ng quality time ang iyahan siya ba? Ya, usabog yun ang issue, Brother Saka, ang adlaw. Nya, ang adlaw pa din sa Elsa, ang ikapito, dito na ito gibutang sa ikaunang adlaw. Yusap na sa dato, Which is the Sunday. in homage or diha sa pagpasidog mo bikinsa. Ni Esther. Kinsa ba? Daghan ba na? Dagan sila kayo ng mga paganismo nga, what? San Judy. Mga GOD, mga Kinsa man si San Judy? Mga JSUS. Si Tamos na. Sino? Si Tamos na nag-study, JES. JSUS. Klaro na kayong naka-violate na yun. Violation kayo. First, second, and third commandment. Daghan ka lang na-break, no? Hantod sa ikaupat. Nag-break. And not knowing nga kaning 1 to 4, these are all the relationship Your relationship between you and the Creator. creator. Diba, Brother Danayan? Yan. Klaro kayo? Klaro, kung tataw kayo, dili. Wala gingon ba nga, dili mo siguro mabalhin siguro. Nga nangingon, anong hilig mo balhin, which is na maginas balaw, dili. Hala ko na be, o ganahan, lalisa na diyan, isuhat diyan sa inyong scripture. Lalisa na diyan. Yang pangutan na, kinsa kahigaw sam. Okay? Muna itong dapat nga ikuan. Base sa hamumo na kong, Sa inyo mga time, you can make your own research. oo, pero ako, matang lang ko gamay yung base sa kong hamubo nga, dili mga dili mo ko bright, dili ko makinadman nun. Pero siguro lang sa akong nahibawan, ang unang nag-usap nining tanan, adlaw ipapahulay ato from Sabado ngadto padung sa Domingo, ya kaning mga paghimo-himo ani mga graven image. Pasayuhan lang ko, pero mention din ako. Katoliko. Si Constantino mo'y naghimo aning tanan. Iyang order. The first pope, no? Oh, The first pope is Constantine, ang unang papa. Okay. Ginisip, giilad ang tandan tungod alang ilang gipag-usab. Because they do have the authority from that time. Ambot lang, grabe. Giusab yun nila, giilad yun nila ang mga katawan. Now, karon ka mo, pagpailad mo, Okay. ayaw mo pagtuon. Padayon ko So, sa Saman, time is running short naman, no? Kaya meron siyang pagkabatbaton sa Atong i-extend sa sunod kining kalima, no? and Ito sa ikanapulo. do you expound it more sa sunod, no? Okay? Remove namin. Medyo Gikan sa ato ang last time ng mga topic, medyo bugat-bugat, niya karon. Napapambukat, ang bukang. From time to time, again, our goal is to expose the things na sa giyong antinago na kamaturan. Oo. Mana di kita saman, di kita malikay. Hindi kita malikay. Wala man ta mag-down. Ako personally wala ko mag-down sa mga uban nga Grupo. pundok. Wala ko mag-down ninyo. Pero nga ako lang isulti o akong gibatbat, base lang yun sa akong nabasa sa scripture. Ang kamatuuran lang yun ba? Dili ni ako ang binuhat, kundi nagbase ko sa akong nabasa o nasagot,
sa gigiya nako sa aluwa nga mao kini siya ay dapat isulti o istorya. Wala ko magdaog ninyo, wala ko paubos ninyo, mga igsuon ka mo, pero abisa ninyo ang inyong mga hunahuna o inyong masalabutan ba, o ang inyong kasing-kasing sabta ninyo ug maayo. Kaya kami diring tulong, wala gina sa muang hunahuna o kamong kasing-kasing nga magdaot mi og pundok ug tao. Ang amo is purely nga ang kamatuoran, morgue among ginadlan. Ang dugay na nga natago. Okay, moving on. Okay, so karon mo ni ang atong isip part 1 no mga brothers kay ato sang putlon diri karon kining topic the Ten Commandments. So part 1 din siya. So ato kining sugdan pagpasabot na wala ato ni siya gi-abolish but still binding Until now. until now. Og sa law 1 to 4 ato nang na-highlight karon. Pero pwede pa nato siyang palamngan sa musunod nato nga episode. And Yes. abangan nato ang law 5 ngadto sa law 10 may sunan, Yes. which is mo ang relationship nato sa usang-usan. Yes. So that being said, sa may ato karon nga next lang no? Parting words sa natin kanta. Maganda. Proceed na ta sa parting. Parting words, Parting words, parting words ito. Prepare na sa sunod siguro sa anong kanta. Or is it uwang? Is it muna? Bali na sa ta. Ako may pag-isugod, bali na sa ta. Lumot na rin. Sige, ako yung una. Sige. Gikan sa dali, sa wala. Okay, and sa ako para sa akong parting words, again, mga kaisunan, ano yan dapat natin butan sa itong hunahuna kasing-kasing about this life. Ang atong kinabuhi mo po rin yan. Kung atong tanaon, ang atong pagkinabuhi, ang gahimo nato mga kaisunan, it's very clear nga naagit siya ay kung tanaw na to, tuyo, katuyuan, o una-una na na-create atong siya gugma. Una, karon as ito ang pagpasidaan, kung wala kita na inline sa iyang katuyuan, o una-una, wala ta kailangan niya, ang saan na ito pagkibaw sa atong purpose. Una, sa itong kinabuhi karon, pagitaas siya, samtang aduna pa'y higayon. Yadayo. Sa ako side, i-highlight ako itong word nga reject and forgot. The only way nga dili nato siya ma-reject o dili nato siya makalimtan is i-restore nato ang iyang tinuod nga ngalan. By restoring his real name, we are accepting him and we are always remembering him. Sa ako nang ikaingon, wala ta magdaot o bundok. Wala ta magguba o reputasyon. Ang ato, ang pagladlad sa dugay ng natago ng kamatuoran. Kay kitang tanan na ilad, kitang tanan na limna, o kitang tanan na hisala. Apan, ngunit kani ibutan nato sa atong unang-unang kasing-kasing o sa atong mga alimpatakan. Nga ang balaod, wala giwagtang, wala gihapahanaw, apan kini gimuan o katumanan ni Yahusya ang atong manluluwas. Tungod kini sa gugma nga gihimo sa atong Creator, sa atong Amahan nga si Aba Yahuwah. Kay tungod siyang gugma kanato, gibutangan tag balaod para aduna tay giya para sa atong pagkinabuhi. Apan atong giusikan ang dakong pabor nga iyang gihatag diri nato. Tungod sa ato ang garbo o kagahi sa atong ulo.
mga higala, mga igsuon, o gini ako mastorya, baliki o sugdi na ang pagtawag sa ngalan ni Aba Yahuwah o ni Yahusha. Akan. So, Akan. kamong mga maminaw sa Republish, naot nga ining mo nga mensahe nga aton na share dinhi, naot nga maghatag kini o dugang nga kahayag o pinagi nini nga kamaturan malamdagan kita niya diha sa atong mga dalan mahatagan kita og giya ug ato gyud nga sundon ang mao nga giya nga gihatag ni Abay ko sa atong kinabuhi. So alang pagtapos nining mao nga episode naminang kita balik sa shofar. Okay, may sunan bilang pagtapos sa ato karon pamalandungan na to, magmuni-muni kita samtang maminaw kita sa shofar niya atong iampo. You start praying, may sunan, Aba, unsa akong buhaton, di mo mensahe nga akong naduwag karon. Saya akong i-adjust akong kinabuhi. Saya akong isalibay, sa akong isalitway nga dili na di kinahanglan. O kung saya akong sugdan pagbuhat karon sa imong kauputon. Sige, atong paminawon. The steps, no? Unsay mga steps sa may mga lakang Ang nga imong buhaton, human nimo na dumog kini nga gipasabot nato diri sa episode number 12. Yada Yahuwah! Shalom and layala tu. Ayan ito. Layala to, Mahayong gabi natong tanan, mga kaigsunan. Akan. Until sa sunod nga episode, para sa atong sunod nga part, sa atong topics and discussions. Yadayo. Yada. This is Brother Maki Aliyahu. Brother Naya Alyao. Brother Saka, Banyo, saying, Ang Tinago nga kamaturan